Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at katulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tumugon si Jesus, ano ang utos sa inyo ni Moises? At sumagot sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ninalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po at magpasalamat tayo sa Panginoon na muli tayong nakabalik dito sa Quiapo Church, ang pambansang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin siya. Maganda po ang mga pagbasa ngayon na napapanahon. Hindi po ako masyadong updated sa what's going on in the politics and in the media. Ngunit ako'y nasabihan ng isa kong kasamang pari kanina, aprobado na ang divorce bill. Tama ba? Tama po ba? Di pa ba? At any rate, humihirit ho sila na ang diborsyo ay maging legal sa Pilipinas. Suntok sa buwan. Siguro ho'y pwedeng mangyari yan sa mga legally separate, legally married. Pero ang turo at ang kinasal sa simbahan ay hindi kailanman pahihintulutan at sasangayunan ang diborsyo. Ito na ho nga ho ang patunay ng ating paninindigan na ang Diyos na ang nagsalita, ang Poong Jesus Nazareno na ang nangusap, na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Maaring maaprubahan, sang-ayunan sa Kongreso, maging batas sa Pilipinas for all those civilly married. Kasal sa sibil. Ngunit ang kasal sa simbahan nananatiling tapat mula noon hanggang ngayon sa turo at paninindigan ng ating Poong Nazareno, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Period. Take it or leave it. Kaya ho, ang pagninilayan natin ngayon, kasi wala na ho may dadagdag pa doon, yan ho'y batas na ng Diyos. Ang Diyos na ang nagsalita. Higit po nating pagninilayan yung pong unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago, the letter of James, na mas maganda na alam ko pong lahat tayo ay makaka-relate. Narinig po natin ang sabi ni sinulat ni Santiago, Apostol, sa kanyang mga alagad. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos
sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Huwag kayong maghinanakitan. Kung atin pong isasalin sa Ingles, do not keep any grudges. Huwag tayong magtanim o magkimkim ng sama ng loob, tampo, galit sa kanino man, hinanakit. Dahil ang Panginoon ay darating. Now, ito ho'y makatotohanan ng karanasan nating lahat, no? Walang taong exempted sa ganito hong karanasan na from time to time di ho natin maiwasan na hurt ako, nasaktan ako, hindi ko ma-take yung narinig ko sa kanya. May ginawa siyang hindi ko maintindihan. Kaya either lalayo na lang ako, matatakot ako sa kanya, o kaya i-rest back ako, gaganti ako. Yan nung tatlong yan ang pwede natin gawin No? Kapag tayo ho'y nasaktan, lalayo, iiwas na, o kaya'y magkakaroon ng hinanakit at tampo, o kaya'y gaganti at babalik. Ang lahat pong ito ay nakaugat sa katotohanan na pinanghahawakan natin, di natin malimot-limutan ang hindi magandang karanasan. Naintindihan nyo ba? Medyo selective ho yung ating memory na bakit lagi nating tinatandaan, di malimot-limutan yung mga di kagandahang karanasan. Marami namang mas magandang karanasan, di po ba? Kadalasan, kapag yun pong di kagandahang karanasan ang ating pinapanatili, laging binabalik-balikan, naaalaala, di malimutan, ito ang nag-uudyok sa atin upang magkimkim ng hinanakit, galit, tampo sa ibang tao, maging sa Diyos. So ano hong dapat gawin? If we have this memory capable of recalling hurts and pains, why don't we choose to use this memory positively? Na kung ako'y merong kakayahang makaalala, mas pipiliin kong tandaan at aalalahanin at sariwain sa aking gunita ang magagandang karanasan. This is very theological. Ito ho ang turo ng Panginoon, di ba? Sabi niya sa consecration, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Do this in memory of me. Nanais ng Panginoon na sa ating relasyon sa Kanya, pakikipag-ugnayan sa Kanya, hindi natin kakalimutan ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa niya para sa atin. Lahat ng Kanyang sakripisyo, lahat ng Kanyang mga turo, lahat ng Kanyang mga himala, lahat ng ating naging karanasan sa Kanya, gagawin nating muli bilang pag-alaala sa Kanya. At sana ho, hindi lamang sa Panginoon, hindi lamang sa poon. Kung ito ang tinuturo niya sa atin, sana ito rin ang ating gagawin sa bawat isa upang walang hinanakit, walang tampo, walang galit. Dahil ang laging sariwa at nananatili sa aking alaala at gunita ay ang magaganda naming karanasan na pinagsaluhan. Naintindihan ho ba? Na kung meron tayong kakayahang makaalala, we will use it positively. Gagamitin natin ito ng tama na ang aalalahanin lang natin at tatandaan, laging gugunitain at sasariwain ang kabutihan ng tao at ang magaganda nating karanasang pinagsaluhan. Nang sa gayon, walang lugar ang hinanakit, walang lugar ang tampo, walang lugar ang takot, walang lugar ang pag-aalala na baka maulit ang pananakit niya sa akin o kaya'y masaktan ko pa siya. Harinawa ito ho, nawa ang maging bunga ng ating palagiang pagdarasal at pagdedebosyon sa Panginoon, pagsisimba at pagmimisa. Kung tayo'y lagi niyang hinihikayat, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sana all, sana hindi lang siya. Maging sa kanila na minsay nasaktan tayo,
o sila na nasaktan natin, hindi natin kakalimutan, lagi nating babalikan, sasariwain, at hahangaring maulit ang magaganda at mabuting karanasang pinagsaluhan. Nang sa gayon, ang pag-ibig ng Diyos ang ating pinagbabahaginan. Amen.